Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, more than a year na lang mag-i-eleksyon na sa midterm election para sa pagkasenador, mga ka-action. At ang iilan sa ating mga senador na dating senador na ay kinakabahan na kung sila ay mananalo pa o hindi. Oo, di ba? Alam mo natin na itong midterm election ay ito ang bakbakan ng ating mga candidates. Oo. At sana ang ating kandidato na inaasahan, sana tumakbo. Oo. Kasi siya lang po ang ating inaasahan na magkaroon ng isang mahusay na senadora. Walang iba kung hindi si Attorney Leni Robredo. Oo. At ito nga po ang iilan sa mga senador na tatakbo ngayon na dati ng senador na re-elect, imbis na kabahan. Pero ito si Senate Bato de la Rosa. Abay, grabe ang assuming. Naniniwala pa siya at magiging masaya siya kapag maging number 1 daw siya na senador. Sus Maria Jose. Wala naman masama kung mangarap. Libre naman mangarap eh. Lahat naman tayo pwedeng mangarap. Pero ang tanong, maging number 1 pa kaya ito? Hindi naman number 1 to dati. Maging number 1 kaya ito? Si Senate Bato de la Rosa? Or malaglag na? Dalawa lang yan. Mananalo o malaglag. Pero yung sabi mong number 1, na kung gusto mo maging number 1, masaya ka, wag nyo na po yung asahan. Hindi ka po magiging number 1. So, ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, bago ho tayo magtuloy-tuloy, pakinggan na po natin ang kanyang testimony. Lumalabas po na 3 to 5 po yung rank ninyo on most preferred senator if elections were to be held on those dates, sir. Do you find this as good news, sir, or you want po sana na mas mataas para mas safe kayo? How do you find the survey, sir? I find it satisfying on my part. Knowing my effort na ginagawa ko sa aking trabaho at nakita natin na we are placing that high. I'm so happy. I'm so satisfied. Sir, mahirap yung maaga tayo mag-pick. Kung gusto mo mag-pick agad na nasa number 2, number 3 ka, pag nandiyan ka sa taas at this early, chances are na there's no chance for you to go up, but down. No way but down pag nasa taas ka eh. So, okay na yun, yung ganun na trend. pero hindi ba, sir, mataas na rin yung 3 to 5, sir? Yung medyo nakakatakot na rin yun, sir, at this early po. Kasi more than a year pa, sir, bago yung election. So, nandun na kayo, sir, sa rango na yun, 3 to 5, sir. Totoo ka, nakakatakot yan. Pag nasa ganun kataas nga, chances are hihilain ka pababa dyan. Anong gagawin niyo, sir, to stay on that number or even get higher, sir? Kasi yun nga, sir, may mahigit isang taon pa bago ang eleksyon. Well, sa akin, just stay the course. What I am doing right now, what I have been doing in order to deserve that rating or that particular placing in the survey, ay gagawin ko. I will continue doing what I'm doing. So, right now, ang nakikita kong dahilan dyan sa pag-angat is yung ginagawa nating mga Senate inquiry, no? Yun ang nakakatulong. So, we will continue to hold our inquiries in aid of legislation as objective as possible, as objective as we can, and
gawin talaga natin tama. Tama. Hindi tayo magpapakita ng bias. Hindi tayo magpapakita ng bias. Dapat objective tayo sa ating ginagawang mga inquiries. Do you have plans of winning and placing number 1 sa 2025 senatorial elections? Well, alam nyo, lahat naman ng tumatakbo ay it's so very unrealistic kung sabihin ko na hindi lahat ng tumatakbo nangangarap na makakuha ng mataas na ranking, di ba? Lahat nag-ambisyon ng mataas na ranking. So, ako, on my part, wishful thinking ko lang, maganda kung makuha mo yung number 1, pero be realistic enough to accept na it's very hard, it's very difficult to get that very much coveted ranking, no? Mahirap tayo kunin yan. Pero nag-i-aim tayo ng pinakamataas na pwede natin makuha. Pinakamataas na pwede natin mapistuhan. To be safe. Para kung bababa ka man, at least nasa winning circle ka pa rin kung bababa ka. Di ba? Sir, what's in it for you if you become number 1 senator sa 2025? Well, moving forward. Yes, sir. Anong makukuha niyo, sir, kung mag-number 1 kayo? Do you have plans of running for higher office, sir? As I've said, yung higher office is not meant to be planned, meant to be ambition, meant to be, to be targeted. Yan, destiny yan. If everything falls into its right place, then mangyayari yan ganun. So, destiny talaga yan. Depende yan sa nakakataas sa atin, sa Lord. Kung anong kanyang plano sa'yo. Kahit na ambisyonin mo yan, kung hindi para sa'yo yan, hindi bigay ni Lord, wala talaga. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napakinggan na po natin ang kanyang pangarap. Pangarap kang muli. Alright. Wala naman talagang masama ang mangarap, okay? Based sa kanyang sinasabi, naniniwala pa rin siya na mananalo bilang isang senador dahil sa kanyang ginagawang mga Senate hearing. Alright, oo. Marami nga ho siyang ginagawa sa Senate hearing. At isa na yan dito sa ating mga natalakay dito sa ating mga video dito sa ating platform, mga ka-action. Marami nga siyang ginagawa. At ang pinupukusan niya sa Senate hearing, sila Franz Castro at Raul Manuel. Dahil dito po siya gigil na gigil. Oo, sa dalawang ito. Kasi daw, mga makaliwa na hindi naman niya kaya patunayan. Okay. Mr. Senador, Ronald Bato de la Rosa, ito lang ho ang masabi ko. Good luck na lang po. Pero kung hindi ka na mananalo, magpahinga ka na. Ang tanong ho dito, dahil sa investigasyon ng ICC, baka mamaya hindi ka na pwedeng tumakbo dahil nabitbit ka na ng ICC. Diba? Mga ka-action, mga kakampeng, alalahanin natin, mahalaga ang bawat boto natin. Kaya, isugal natin ang ating nag-iisang boto sa mga taong matino, may dangal, may talino, may degree. Doon natin isusugal ang nag-iisa nating boto. Para naman, masabi natin at ma-proud natin na kaya tayo ipagtanggol, lalong-lalo na sa usaping West Philippine Sea. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga ka-action, mga kakampeng. Nogin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.